thy steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, let thy glory be over all the earth. I will give thanks to thee, O Lord, among the peoples. I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, let thy glory be over all the earth. Amen. Tayo po muna ipasamadaling tumayo para po sa ating confession of faith. At po ideklara ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. At po ideklara ang katotohanan ito. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po nakatayo, makibukas po sa ating pong teksto, sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong series sa Book of John. Nasa John chapter 6 pa rin po tayo. John chapter 6 verse 22. Ito yung karuktong po nung paglalakad po ni Jesus sa tubig. At ngayon po ay nasa verse 22 po tayo hanggang verse 40. John chapter 6 verse 22 to 40. At basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 22, kayo po sa verse 23, at sa last verse po sa verse 40 ay sabay-sabay po
tayo. John chapter 6 verse 22. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with disciples, but they had gone away alone. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got up into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. They found him on the other side of the sea and said to him, Rabbi, where are you getting? 26, Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him the Father God has set him. Then they asked him, what must we do to do the works God requires? He has answered and said to them, this is the word of God, that you believe in him who was sent. Verse 30. So they asked him, what miraculous sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? The Father gave the manna in the wilderness, as it is written, he gave them bread out of heaven to eat. 32. Jesus said to them, I tell you the truth. It is not Moses who had given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven, and gives life to the world. 34. Sir, they said, from now on, give us this bread. He has said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not be hungry, and he who believes in me will never thirst. 36. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, whom I will certainly not cast out. 38. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. He is the will of him who sent me, that all of what has given me, I lose nothing, but raise it up on that last day. Altogether, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day. Patuloy pagpalain nawa, Panginoon, ang ipong banal na salita sa mga oras na ito sa aming pagkakabasa, at tulungan mo kami na matanggap ang ipong mensahe sa oras na ito at magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito na may pagpupuri, pagsamba at pasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo po ang bawat isa. Dito na po tayo sa ating pong series. Dito pa rin po tayo sa chapter 6. Chapter 6 po ay natapos po natin Jesus feeds the 5,000, yung pagpapakain po ng 5,000 or more than 20,000 persons. Then, dumating yung isang himala uli na si Jesus ay naglakad po sa tubig at sa karuktong po nito, matapos ang pagpapakain at paglalakad po sa tubig at ang mga tao po ay sumunod po kay Jesus, maraming mga tao nagsunuran kay Jesus at maraming mga tao ang naghahanap po sa ating Panginoong Hesukristo. At ang ating pong mensahe sa oras po ito may pamagat po the bread of life. The bread of life. Dito po sa ating pong pagkakabasa sa una pong teksto po natin, sabi po sa verse 22, the next day the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there and that Jesus had not entered it with disciples, but that they had gone away alone. At maging sa mga araw din po ito, sa mga nagdaang araw, kung tayo po updated sa mga pangyayari po sa ating pong bansa, at alam po natin na putok na putok yung balita patungkol po sa nangyari sa ating sa Senate, no? Maraming mga operatiba ang pumunta po sa Senate at meron silang hinahanap, no? Meron po silang taong hinahanap, no? At yung hinahanap po ilang tao na yon ay supposed to be dapat makita nila pero hindi po nila nakita. Nandoon pero biglang nawala. No, sa madalit salita, yung taong kailang hinahanap ay hindi nila natagpuan.
O sa madaling salita din, yung taong gusto nilang hulihin o kunin ay hindi nila nagawa o hindi nila nagampanan yung kailang tungkulin na hulihin ng tao pong ito. At maging sa talata din po ito, naglalarawan din yung mga tao na sumunod sa ating Panginoon Jesucristo sa Capernaum. No, sinundan si Jesus ng mga raming tao kasi sila po ay nakakita ng maraming mga himala. Sila ay kumain, nabusog, sila po ay pinakain ng ating Panginoong Jesucristo. At habang ang ating Panginoong Jesucristo ay nananalangin doon po sa ilang, sa bundok, ang mga alagad po ay tumawid po ng lawa at dumating yung isang malakas na bagyo, malakas na hangin, malaking alon, at nakita nila si Jesus na naglalakad po sa ibabaw ng tubig. At sila po ay natakot. At sa pagkakataong to, sila po iniligtas po ng ating Panginoong Jesucristo. At sila po yung nakatawid na po doon po sa kabilang pangpang. At maraming mga tao pa rin po ang nagsunuran sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo at tanong ng mga tao, sabi po nila rito, sa verse 25, when they have found him on the other side of the lake, they ask him, Rabbi, when did you get here? Guro, kailan pa kayo dito? Kailan pa kayo dumating dito? Tingnan natin sa Tagalog version. Sabi po dito, Guro, kailan pa kayo rito? No? Hindi nila namalayan, nandun na pala si Jesus sa kabilang pangpang. At sila ay mga masugid na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ito po yung reason na bakit po ang mga tao ay sumusunod kay Kristo o bakit nila sinusundan ang ating Panginoong Jesucristo. Meron silang mga certain reason. Pero sa atin, anong ating pong mga pangunahing dahilan? Bakit tayo narito? Ano yung ating pangunahing dahilan bakit natin hinahanap si Jesus? O gawin natin personal. Ano ang iyong pangunahing dahilan? Bakit ka narito? Or ano ang iyong pangunahing dahilan? Kung bakit mo hinahanap si Kristo? Itong mga taong ito ay meron silang mga personal reasons bakit nila hinahanap si Kristo. At nung natagpuan nila si Kristo, sa Senate, hindi nila natagpuan yung kailang hinahanap, pero itong mga tagasunod, hindi pala sila mga alaga, sila yung mga tagasunod. Sila yung mga tagasunod, sumusunod kay Kristo, at natagpuan nila si Kristo, at natanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Hinahanap namin kayo. Wala na kayo sa kabilang pangpang, nandito lang pala kayo. Ano yung ating pangunahing dahilan? May mga reasons ba tayo bakit tayo sumusunod kay Kristo? May mga reasons po ba tayo bakit tayo nag-ayos kayo ng umaga, gumising ng maaga, nagbihis ng maganda para makarating sa lugar nito? Ano yung ating mga pangunahing dahilan? Ito yung unang pangunahing dahilan nitong mga sumunod kay Kristo. Yung kailang selfish motives na tinatawag. Yung kailang makasariling hangarin. These are selfish motives ng mga sumunod kay Kristo. Ito yung kailang paghahanap. The crowd searches for Jesus in Capernaum, realizing he slipped away from the feeding of 5,000 and crossed the lake. Ito yung paghahanap nila kay Kristo kung saan natagpuan na si Kristo sa kabilang pangpang. Naiwan sila doon at sila po yung naglayag papunta kabilang pangpang. The crowd seeks Jesus not because of the spiritual significance, but because He provided a free meal. So sa verse 26, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Parang medyo mabigat yung sagot po ng ating Panginoon Jesucristo. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga ginawa kong milagro.
Hindi dahil sa pagpaparami ng tinapay. Hindi dahil sa multiply ko yung tinapay. Hindi dahil ako'y nakapaglakad sa tubig. Dahil kayo ay nabusog. Kayo nakakain ng tinapay at nabusog. Idagdag natin, dagdagan ng isda, tinapay at isda at kayo ay nabusog. Kaya karamihan sa mga tao po, mga quote-unquote Christians sa mga panahon po natin ngayon, people often seek God for what He can give them. Sumusunod ang mga quote-unquote Christian because of the blessings that they can get from God. Dahil marami mga pagpapala ang gusto na matanggap. Yung comfort, yung provision, rather than seeking God for who He is. Yun po yung nakakalungkot sa panahon po natin ngayon. Maging sa panahon po ng ating Panginoon Jesucristo, sa panahon po ng mga sumusunod sa kanila, at sa panahon ng ito isinulat, ang mga tao sa panahon nila ay sumusunod dahil sila po ay nabusog. Dahil sila po ay nakatanggap ng mga biyaya galing sa ating Panginoong Jesucristo. Sila ay sumusunod hindi dahil si Jesus ay yung tagapagligtas, hindi dahil si Jesus yung anak ng Diyos, kundi sila ay nabusog sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya minsan, i-check natin ating mga sarili kung tama po ba yung ating pagsunod kay Jesus. Ang ating bang pagsunod ay dahil siya yung Diyos ng ating buhay, siya yung tagapagligtas ng ating kaluluwa, o dahil tayo pinagpapala physically, materially. Paano kung wala na yung pagpapala? Paano kung tayo ay nagkasakit na? Susunod pa ba tayo kay Jesus? Paano kung nawala na yung mga biyaya na yan? Nawala yung mga material na bagay na yan? And to be specific, paano kung hindi tayo kumakain ng 3 beses ng araw? Makakasunod pa ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Susundin pa ba natin siya? O liliko na tayong daan? Left and right na. And we must examine our own hearts. Yung ating pang pagsunod ay dahil ito'y ipinagagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Na tayo sumunod, tayo maglingkod sa Kanya. Kahit na mahirap ang sitwasyon sa ating buhay. Kaya mabigat yung sagot po ng ating Panginoon Jesucristo. This is the rebuke. Jesus exposes their true intentions. Ito yung pag-rebuke po ng ating Panginoon Jesucristo dito po sa mga taong sumusunod lamang kay Kristo dahil sila po ay nabubusog. Nakakatanggap ng mga biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Jesus exposes their true intentions. They are not seeking Him because they understood His miraculous signs, but simply because they were fed. Natanggap nila yung gusto nila, nakuha nila yung gusto nila. Answered prayer sila. Pero yung talagang tunay na pagsunod ay wala po sa kanila. Sila po sumusunod dahil sila po ay nakakatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Meron silang nakukuha sa ating Panginoong Jesucristo. Meron silang nakukuha sa ating Panginoong Diyos. Kaya sila naroon. Kaya sabi nila, where did you get here? Guro, kailan ka pa dito? Hinahanap ka namin. Kaya mabigat yung sagot po ng ating Panginoong Jesucristo. Hinahanap ninyo ako. Hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ngayon sa ating paghahanap sa ating Panginoong Jesucristo, yung ating paghahanap sa ating Panginoong Diyos, anong reason behind? Anong motives natin dyan? Anong motibo natin sa likod po ng paghahanap natin sa ating Panginoong Diyos? Yan ba dahil na, Lord, bigyan mo pa kami ng mga ganitong bagay. Lord, bigyan mo pa kami. Yan ba yung gusto natin lagi tayo mayroong nakukuha? Lagi tayo mayroong kinakabig? At hindi tayo nagbibigay, nagre-release? Pakatandaan ninyo ito, sabi ni Jesus. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. No? They're blinded.
Ito yung mga blind followers na tinatawag. Sabi ni Jesus, nakita ninyo ang mga himalang ginawa ko, pero hindi kayo naniniwala, hindi kayo sumasampalataya sa akin. Dahil nakafocus kayo doon sa mga bagay na makukuha ninyo. Doon sila nakafocus sa mga bagay na makukuha po nila. Hindi po doon sa mga bagay na pwede lang i-release para sa ating Panginoong Diyos. And this is the command, sabi sa verse 27. This is the command. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, si Jesus, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. This is the command. This in temporal versus eternal. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-focus. Huwag yung mga bagay, sabi ito, huwag mga bagay na nasisira. Doon kayo mag-focus, o doon tayo mag-dwell sa mga bagay na merong buhay na walang hanggan. Yun ang pagsikapan nating makamtan o makuha. Hindi mga bagay na temporary, kundi mga tinatawag na ang ating pagsikapang makamtan ay mga may tinatawag, may eternal value. Temporal versus eternal. No, ito po yung challenge po sa mga blind followers na ito ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi mga bagay na panandalian lamang. Ang pagsikapan po natin makamtan ay mga bagay na may tinatawag na everlasting value. Jesus challenged them to not labor merely for perishable food. Our spiritual needs demand food that endures to eternal life. Kaya yun po yung ating pagsikapan. Ito po yung challenge sa atin. Ito yung ipinag-uutos po sa bawat po sa atin. Huwag yung mga pagkain na sisira. Huwag ang mga bagay na sisira. Ano sabi sa Matthew chapter 4? Nung si Jesus ay tinutukso ng dyablo, ang sabi ni Jesus, nasusulat. It is written, man shall not live by bread alone. Yung bread po doon ay literal po na bread. Pero ang pinag-uusapan po natin dito is iba pong bread. This is the bread of life. Pero sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa literal na pagkain, hindi lamang sa mga temporary things, temporal things na nabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Diyos. Yung po ito na eternal versus temporal. They're selfish motives. Ito po yung hindi magandang motibo po ng mga blind followers po na ito. Na sila ay sumusunod dahil sila po ay merong nakukuha. Kaya minsan sa ibang mga gawain, ang nakakalungkot ay minsan pagka ini-invite mo yung mga ibang mga tao, at the back of their mind, ano bang makukuha ko dyan? May makukuha ba ako dyan? May makukuha ba kami dyan? Ang ating mga motibo lagi ay kung ano ba yung magigain ko? Ano ba yung lagi kong makukuha dyan sa mga bagay na yan? Hindi yung mga, ano ba yung maibibigay ko para sa Diyos? They're selfish motives. Then, sabi po rito, kaya sa verse 28, sabi po niya, sabi ni Jesus, sabi ng mga tao, kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos?
This is the question. It's about faith. Ngayon ay may kinalaman na po yung pananampalataya po dito po sa kaila pong argumento. True faith na tinatawag o yung saving faith. This is the question. What must we do to be doing the works of God? No? Sila'y sumusunod kay Kristo, pero hindi nila alam yung mga bagay na dapat nilang gawin para kay Kristo. O yung mga bagay na dapat nilang gawin para sa Diyos. Kasi ang alam nila, yung mga tinatawag mga religious ritual. Sa panahon natin ngayon, ano yung mga religious ritual? Ayan, yung iparada yung santo sa kalsada, isayaw yung mga santo, dasalan yung mga santo, magbigay doon sa mga santo, mga indulgences. Ipanalangin yung mga patay para sila ay maligtas, mahango sa purgatorio. Ano pa? Manalangin doon sa mga rebultong bato o kahoy. Mangumpisal doon sa mga pare. At sabi ng pare, itong gawin mo. Manalangin ka ng 5 Aba, Ginoong Maria, 3 Ama namin. No? Yun po yung mga religious rituals na alam po nila at maging sa panahon din po natin. Kaya sabi po nila, what must we do to be doing the works of God? Ano ba yung dapat namin gawin? Upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos. The answer is simple. Sabi po ito, verse 29. This is the answer. The work is to believe in the one God sent. Itong ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Very simple. Very easy. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Walang napakadaming requirements. Parang pag nag-apply ka ng trabaho, napakadaming requirements. Pero sabi ni Jesus dito, ito yung ipinapagawa sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Sumampalataya kayo kay Jesus. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sino ba yung sinugo? Sino ba yung nagkatawang tao? Si Kristo. Kaya sabi rito ni Jesus, sumampalataya kayo sa sinugo ng Diyos Ama o sumampalataya kayo kay Kristo o sumampalataya kayo sa akin. Hindi sa pamamagitan ng mga religious rituals na tinatawag. Hindi kayo maliligtas niyan. Walang makapagligtas sa inyo sa mga santo na yan, sa mga religious activity na yan. Kundi yung pananampalataya kay Kristo. Kaya yung sagot ng ating Panginoon Hesus Kristo, the work is to believe in the one God sent. That salvation is the gift of grace received by faith. Not a work produced by human effort. Kaya napaka-importante po ito na malaman ng mga tagasunod sumusunod kay Kristo sa panahon po nila, malaman nila at maunawaan nila yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Sila ay sumusunod lamang dahil sila ay gusto makakain. Pero hindi nila alintana, wala sa focus nila, wala sa kailang goal, yung tinatawag na kaligtasan. Pero sabi po ni Kristo dito, that salvation is the gift of grace received by faith. Kaya sabi niya, sumampalataya ka sa akin, sumampalataya kay Kristo. Not a work produced by human effort. Hindi ka maliligtas ng mga mabubuti mong gawa. Hindi ka maliligtas ng ninuman, kundi sa pamagitan lamang ni Jesus. The answer, Jesus gives a radically simple answer. This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. Salvation is not about our works, but about placing our faith entirely in Christ's finished work. No, hindi tayo maliligtas sa mga religious activity na yan. Hindi tayo maliligtas sa mga mabubuting gawa natin na yan. Ang makapagligtas sa atin
o ang magliligtas sa atin ay ipagkatiwala natin ang ating pananampalataya, ang ating buhay doon sa tinapos na gawa ni Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo. Yan yung sagot po ng ating Panginoon sa Kristo. Walang napakadaming requirement. Believe. Sumampalataya ka sa Kanya. And this is the declaration. Sabi sa verse 35, then Jesus declared, I am the bread of life. Sabi ng mga tao kasi, they said, from now on, give us this bread. Bigyan mo kami, Guro, bigyan mo kami ng tinapay na yan. Ang aming mga ninunoy kumain ng mana sa ilang. At ayon sa nasulat, sila'y binigyan ni Moses ng tinapay na galing sa langit. Pakatandaan niyo, sabi ni Jesus, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Sabi sa verse 22, ang aking Ama ang nagbibigay. Hindi po nagbigay. No? Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Sa verse 33, dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit, si Jesus, at nagbibigay buhay sa sangkatauhan, si Jesus pa rin. Kaya sumagot sila, Ginoo, bigyan po niyo kami lagi ng tinapay na ito. Kaya ang kailang thinking ay literal pa rin, no? Yung tinapay na literal na the bread. Kaya sabi, Lord, bigyan niyo kami lagi ng ganitong tinapay. Magiging kausap din ni Jesus doon po yung babaeng Samaritana. Doon po sa well, sa balon. Ang sabi ng babae, Sir, bigyan mo rin ako ng tubig na ito upang hindi na ako bumalik dito, upang ako umigib at hindi rin ako mauhaw. Ito naman yung tinapay. Bigyan niyo kami lagi ng tinapay na ito upang hindi na kami magutom. At sinabi ni Jesus, yung kanyang sagot, yung kanyang declaration, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. I am the bread of life. This is the first I am. Meron tayong 7 I ams dito sa John. Ito yung first I am po niya. I am the bread of life. Pero hindi po tayo mag-dwell sa I am na to. Wala po tayo sa topic ng I am. Ito yung kanyang declaration, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. No, this is the first I am. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Jesus openly declares, I am the bread of life. Ang sino man na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya, hindi ka na magugutom kailanman. At hindi ka na mauuhaw kailanman. Dahil meron ka ng tinatawag na spiritual food. Hindi po ito earthly food na tinatawag. Hindi po ito yung mga kinain ni na Moses na mana doon po sa ilang. Na pagkatapos ay nasira, na-spoil. Sila yung muling nagutom kinabukasan. Ang ino-offer ng ating Panginoon Jesucristo, yung tinapay na nagbibigay buhay, na kapag ikaw ay kumain ito, o kapag ay sumampalataya kay Kristo, no, sabi niya, hindi ka na daw magugutom kailanman. At hindi ka na mauuhaw kailanman. Pagdating po natin sa final destination po natin na tinatawag, no, during glorification, kung saan wala na po yung presence ng sin, glorification sa langit na po yun. Wala na po dun ang pagkagutom. Wala na rin po dun ang pagkauhaw.
Wala na rin po doon ang pagtangis. Wala na rin ang pagluha. Ibig sabihin, yung sabi ni Jesus dito, yung mga taong sumasampalataya sa Kanya ay hindi na magugutom kailanman. Dahil wala nang magugutom pagdating po natin sa kalangitan. At wala na rin mauuhaw pagdating po natin sa kalangitan. At wala rin pag-iyak, wala nang pagtangis, wala nang sakit, wala nang kahirapan, wala nang kaguluhan. Dahil kapiling na tayo o kapiling na natin ang ating manunubos na si Jesucristo. Kaya sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Diba? Nakita na ninyo ako. Nakita niyo yung mga ginawa kong himala. Narinig niyo yung pangangaral ko. Pero sabi ni Jesus, hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. No, bakit kaya? No, bakit? Bakit ganun nangyari? Nakapakinig. Nakita nila ng harapan yung himala. Pero sila ay hindi sumampalataya. No? Kaya ito po sa kaila pong sa narrative po ito, dito po sa kailang argumento, yung tinatawag na comparison, the crowd demands another sign, comparing Jesus to Moses and the manna in the wilderness. At ito naman kanyang in contrast niya, the manna only temporarily satisfied physical hunger, and the people who ate it eventually died. Yung mga kumain ng manna doon po sa ilang, namatay din po sila. Pero in-offer po ng ating Panginoon Jesucristo, yung tinapay ng buhay, na kapag ikaw'y kumain, hindi ka kailanman mamamatay. Hindi ka kailanman mauuhaw. Hindi ka kailanman magugutom. Kaya yung claim po ng ating Panginoon Jesucristo, Jesus makes his first I am statement, I am the bread of life. He alone is the eternal sustenance that truly satisfies the deepest longings of the human soul. Marami tayong mga gusto sa buhay, marami tayong mga pangangailangan, at marami tayong mga gusto na mangyari sa atin. Ito yung mga earthly things na gustong-gusto natin. Na-observe niyo po ba? Yung mga bagay na gustong-gusto natin na matanggap. Pero once na makuha na natin yung mga earthly possession na yan, o earthly things na yan, meron bang tinatawag na satisfaction? After mo makuha, diba, patagal mo pinag-ipunan. Ang tagal mong nilulong na makamit itong bagay na ito. Pero once na makuha mo, siguro for a while, ilang oras, ilang araw, excited ka. Pero after that, meron bang satisfaction? Wala. Kasi hindi po siya, wala po siyang eternal value. Kasi siya po ay nasisira, nape-perish. He, or our Lord Jesus Christ, He is alone the eternal sustenance that truly satisfies the deepest longings of the human soul. Makukontento lamang po tayo sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin makayang makontento apart. Kung wala si Kristo doon sa bagay na yon, hindi po tayo makukontento. Dahil ang kabuuan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Without Christ, kulang. Half-half po yan. Ito yung true faith na tinatawag, hindi yung tunay na pananampalataya. Nasabi ni Jesus na ang sino mong sumasampalataya sa akin o sa Kanya ay hindi na magugutom. Sino sa atin dito ang nagugutom ngayon, hindi pa nag-breakfast? Praise God, at inuna natin na kumain muna, no? Pakainin muna yung ating po mga spirituality. Pakainin muna yung ating mga kaluluwa.
Ang kaluluwa muna natin bago yung ating physical. Praise God at inuna po natin ang ating Panginoong Diyos. No? Kaya, ito, pag Sunday o kapag linggo, ito yung ating tinatawag natin corporate worship o corporate fellowship. Nakakalugod tignan, no? Na tayo sama-samang inuuna natin ang ating Panginoong Diyos. Sineset aside muna natin yung ating po mga physical hunger at inuuna na po natin yung ating po pagkauhaw sa salita ng ating Panginoong Diyos. At meron na, panghawakan po natin yung declaration ng ating Panginoong Jesucristo that He is the bread of life. He is the true bread of life. Na bumaba mula sa langit. Then sa verse 36 to verse 40, ito na medyo mabigat na argumento. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. Verse 37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. No? Ang bilis ng pacing. Ito tinatawag na absolute security. The absolute security na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya rito, nakita ninyo ang aking mga himala. Nakita ninyo ako na nangangaral. Nakita ninyo ang aking mga ginawa. Pero hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Hindi pa rin kayo naniwala sa akin. This is the reality of unbelief. Ito yung katotohanan ng kawalan ng pananampalataya. Jesus notes that while the crowd has seen Him, they still do not believe. Pero ito naman yung pangako ng ating Panginoon Jesucristo. He assures His followers. Ito yung mga tunay na followers. He assures His followers that the Father will not lose anyone given to Him. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. Ibinibigay. No, hindi po ibinigay, kundi ibinibigay. Progressive. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ng sinumang lumalapit sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. Itong mga blind followers ba ito, sila ba yung mga ibinigay ng Ama kay Jesus? Sabi ni Jesus, lalapit sa akin ang lahat. Lumapit sila, di ba? Lumapit din kay Jesus, pero hindi sila naniniwala kay Jesus. Hindi sila sumasampalataya kay Jesus. Meron lang gustong makuha kay Jesus. Pero hindi sila convinced kay Jesus. Jesus acknowledged that men in the crowd had seen Him, but still do not believe. And He assures His followers that all whom the Father gives to Him will come to Him. Ito yung katotohanan ng kawalan ng pananampalataya. Kawalan ng pananampalataya ng mga taong ito na sumusunod kay Kristo, pero hindi naman sila sumasampalataya kay Kristo. Pwede ba mangyari yun? Pwede ba mangyari? Kasi nangyari. Sila sumusunod. Hinahanap nila. Kasa pumunta si Jesus, pinupuntahan nila. Pumunta sa kabilang pangpang, punta rin sila doon. Pero hindi para maglingkod kay Jesus. Hindi para sumunod kay Jesus. Kundi para sila ay makakuha. Makapag-take advantage. Makakuha ng mga blessings sa ating Panginoong Diyos. Sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, this God's elective choice. Ito na yung medyo mabigat, no? Ito na yung medyo controversial. God's elective choice. Kasi sabi niya dito, sa verse 36, nakikita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko sila itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos Ama, ang kalooban niya na nagsugo
sa akin. Sa verse 39, at ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. God's elective choice. Isipin po natin. Sabi po sa Ephesians, before the foundation of the world, meron ng pinili ang Diyos. God elected. Tapos na po, no, sa ating Panginoong Diyos. Meron na po siyang pinili, no, sa laban, no. Tapos na po, meron nang nanalo, tapos na 'yung laban. Pero dito po, no, God's elective choice. Before the foundation of the world, God chose some in love and to be saved. Meron po talagang pinili ang ating Panginoong Diyos. Sabi ni Jesucristo rito, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. Hindi lang po ito basta lalapit sa ating Panginoon na literal lalapit. Ibig sabihin, susunod. Hindi lamang susunod dahil meron ka sinusundan, kundi sumusunod o naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sumusunod sa mga alituntunin ng ating Panginoong Diyos. Sumusunod sa pinapagawa ng ating Panginoong Diyos. Kasi sabi ni Jesus dito, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At ang mga taong ito na pinili ng Ama, na ipinagkatiwala sa akin, sabi ni Jesus, hindi ko itataboy ang sino man sa kanila. Sabi to, kailanman. Kaya never na ipagtabuyan ng ating Panginoong Diyos yung mga taong ipinagkatiwala kay Kristo. Walang ipagtatabuyan, walang paalisin. Yung lahat ng mga sumampalataya kay Kristo, ito yung mga taong ilalapit o ibibigay ng Diyos Ama sa Kanya. At hindi niya ito ipagtatabuyan kailanman. Not elite. No, not elite. Because there's nothing special about them, but elect. No, hindi pa mga elite na magagaling, no? But elect. Not because they have elected to follow Jesus, but because He has elected to save them. Pinili para iligtas. Kaya yung mga blind followers po dito, hindi po sila elect. Kaya sabi niya, di ba? Nakita ninyo ang pangangaral ko. Narinig ninyo yung pangangaral ko. Nakita ninyo yung himala na ginawa ko. Pero nakita lamang ninyo at narinig, pero hindi kayo sumasampalataya. Hindi kayo naniniwala sa akin. Walang kabuluhan yung mga bagay na nakita ninyo. Walang kabuluhan yung mga bagay na narinig ninyo kung hindi naman kayo sasampalataya at maniniwala sa akin. That's God's elective choice. The Father chose His people and then entrusted them to the Son, entrusted to our Lord Jesus Christ. Na walang maliligtas kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya everyone the Father gives me will come to me. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung pinagkatiwala ng Diyos Ama, ito ay iingatan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, no, ang question ay, is it possible that Jesus might lose some or fail some? Posible ba na may mahulog sa kamay ni Kristo? Posible ba na yung pinagkatiwala ng Diyos Ama kay Kristo ay may mawala, may maiwan, may ma-misplace? No. It is impossible. Imposible po na mayroong mahulog, mawala doon sa ipinagkatiwala ng Diyos Ama kay Kristo. Bakit imposible na may mawala doon sa pinagkatiwala? Pwede tayo. Pwedeng may mawala kapag tao ang nag-ingat. Pwedeng may mawala kapag tayo
naging katiwala. Diba? Most of the time, marami tayong mga nane-neglect ng mga bagay. Dahil tayo ay tao. Limited lamang po tayo. Pero kung sinasabi natin that our God is an omnipotent God, omniscient God, omnipresent God, paano may mawawala? Paano may maneneglect? Paano may maiiwan? Paano may mahuhulog? Siya nga yung makapangyarihang Diyos. It is impossible. Paano kung tumalon ako, sabi ng ibang tao, ng mga pilosopo, paano kung tumalon ako sa kamay ng Diyos? Paano ka makakatalon sa kamay ng Diyos? Yung tinatawag na kamay ng Diyos, hindi po yung literal na kamay po na kagaya natin, na kapag sumalo ka ng tubig, pwedeng may mahulog, pwedeng may maiwan. Yung tinatawag po doon, na nasa kamay ka ng Diyos, nasa presensya ka ng Diyos. At walang lugar sa universe, walang lugar sa lugar natin na wala doon yung presensya ng Diyos. Lahat ng lugar, naroon ang presensya ng Diyos. Kahit sa Mars, sa Pluto, kahit po sa mga Kepler na tinatawag lang mga planet na yan, naroon ang presensya ng Diyos. Kaya paano ka tatalon sa presensya ng Diyos? Paano ka mahuhulog sa presensya ng Diyos? Napaka-imposible po. No? God's elective choice. The one who comes to me, I will never cast out. That is a welcome to all of us. Isa pag-welcome sa atin, di ba? Napakaganda po yun. The one who comes to me, I will never cast out. Sabi ng ating Panginoon Kristo. But it is security too. Ito is seguridad po ng bawat isa po sa atin. Everyone the Father gives Him will come to Him. And everyone who comes to Him will be kept. And it's the Son's delight to obey the Father by saving us from our sins and then keeping us. He simply cannot let us go. Hindi tayo makakaalpas, makakaalis. Kahit magpupumiglas po tayo sa presensya ng Diyos, hindi po tayo makakaalpas. Dahil tayo po ay nasa kamay na ng ating Panginoong Diyos. That's God's elective choice. Ito yung mga taong, sabi dito, sumampalataya kay Kristo. Naniwala kay Kristo. Hindi lamang ang literal na sumusunod. Kaya nga, hindi po lahat ng nasa simbahan ay ligtas. Hindi lahat na literal na sumusunod sa salita ng Diyos ay ligtas. Literal ha? Sumusunod. Hindi po yung tunay na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Magkaiba po kasi yung sumusunod ka, literal, at sumusunod ka doon sa dakilang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Itong mga blind followers po ito, isa po literal na sumusunod lang. Kahit sa pumunta si Jesus, pupunta lang doon. Sila yung sumusunod na parang, alam niyo yung mga nag-ano po dyan, nagpaparada. Di ba meron siyang tinutulak, hindi pa, hinihila na pala ngayon, di ba tinutulak, hinihila. Yung karo. No? At maraming tao ang sumusunod. No? Ganun po yung mga blind followers. Literal na sumusunod lamang doon kay Kristo. Pero hindi nila alam yung katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi na alam yung tinatawag na pananampalataya. At di siya sumasampalataya doon sa sinusundan po nila. Sila sumusunod lamang kasi meron silang nakukuha. Kaya mag-ingat din po tayo, no? Lalo kapag ini-invite tayo sa isang bagay na minsan, di ba, may atin ka kasi meron kang 5 kilong bigas. Nakakalungkot naman, no? Parang 5 kilong bigas lang yung presyo mo, no? And the promise of eternal life, no? Hindi lang po God's elective choice. This is the promise of eternal life. Sa verse 40. Sabi po rito, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. And I will raise him up at the last day. No? Napakaganda po, no? Ito yung kalooban ng aking Ama, sabi ni Jesus. Hindi lamang ilan, hindi po some,
kundi ang lahat, hindi po lahat ng tao. Parang gulo mo, pastor. Ah. Sabi mo, Sam, ngayon, lahat ano ba talaga? Ang lahat ng kumilala. Ito yung mga lahat ng mga sumampalataya kay Kristo. Sabi po dito, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is the promise of eternal life. Kaya mapalad po ang bawat isa na sumasampalataya kay Kristo. Mapalad ang bawat isa na naniniwala kay Kristo. Na siya yung Messiah, siya yung tagapagligtas. And Jesus summarized the ultimate mission given to him by the Father. That everyone who looks to the Son and believes in him will receive eternal life and be raised up at the last day. Hindi lamang bigyan ng buhay na walang hanggan. Kundi sabi dito, buhaying muli. Buhaying muli sa huling araw. Sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesucristo, sinabing sa kanyang second coming, ay kanyang kukunin, bubuhayin yung kanya. Hindi kanya, kundi hindi kanya lamang nabubuhay, hindi lahat ng mga kumilala, lahat ng mga sumampalataya kay Kristo. This is the eternal security. Jesus guarantees the eternal security of the believers. Kaya kung wala tayong tawag dito, security bond dito sa lupa. Huwag kayong mag-alala, meron po tayong security sa langit. At secured ang ating salvation doon po sa langit. Jesus guarantees the eternal security of the believer. His mission from the Father is to lose none of His sheep and to raise them up on the last day. O kaya, praise be unto God. Dahil hindi lamang siya pumili, kundi itong kanyang pinili ay pinagkalooban pa ng buhay na walang hanggan. At yun ang kanyang pangako. Yun ang kanyang pangako. Sa lahat ng mga sumampalataya o sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Salvation is God's work from eternity past. Yun po yung ating security. Yun po yung ating pinanghahawakan, matibay yung pinanghahawakan. That salvation is God's work from eternity past. Wala pa tayo, wala pa yung creation. Meron na po siyang iniligtas. Hindi po iniligtas. Meron na po siyang iniligtas, tapos na po. Ito pong nangyayari sa atin, tapos na to sa kaisipan, sa karunungan ng ating Panginoong Diyos. Tapos na po ito. Lahat na po ay nangyayari na sa ating Panginoong Diyos. Kaya alam niya po kung ano yung nangyayari. Alam niya po kung ano pong susunod na pangyayari. Salvation is God's work from eternity past. That's our security. Kaya, kung ating ipagkakatiwala sa ating Panginoon Jesucristo ang ating buhay, tatanggapin po natin kanyang pangako. Yung buhay na walang hanggan. At bubuhayin sa huling araw. Hindi po ako ang nagsabi po niyan. Hindi po ako naggagarantiya po niyan. Ang naggagarantiya po niyan ay ito pong salita po ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo naniniwala at nagtitiwala ng salita ng Diyos ay hindi nagkakamali at hindi nagbabago, ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo at sasampalataya sa Kanya ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At siya'y bubuhayin muli sa huling araw. Kaino po natin ipinagkakatiwala ang ating buhay? Kaino po tayo na naniniwala? Kaino po tayo nagtitiwala? Kaino tayo sumasampalataya? Huwag po natin sampalatayahan yung mga material na bagay, kundi sampalatayahan po natin ang ating Panginoon Jesucristo na siyang nagbibigay ng buhay. He is the true bread of life. Siyang tinapay na nagbibigay ng buhay. At nawa, patuloy natin makita sa ating mga sarili
na tayo ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang pagsunod po natin sa Kanya ay pagpapatunay na tayo ay sumasampalataya at naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pangwakas na panalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa salita mo na aming napagnilayan, na hindi lamang kami basta sumunod, kagaya ng mga blind followers ng mga taong ito. Sumunod nawa kami, Panginoon, sa iyo na may pananampalataya. Meron kaming pagtitiwala na ikaw ang Diyos na may akda ng buhay. Na ikaw ay gumagawa para sa aming kaligtasan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod kami, Panginoon. Hindi lamang kami sumusunod dahil gusto namin, kundi kami sumusunod sa iyong dakilang layunin. Dahil kami ay sumasampalataya sa iyo. Kami ay naniniwala sa iyo na ikaw ang tagapagligtas. Walang makakaparoon sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo lamang. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makasunod sa iyo. Patuloy kami sumampalataya sa iyo. At patuloy na tuparin ang iyong dakilang kalooban sa buhay ng bawat isa. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Bigyan niyo kami ng karunungan upang kami patuloy na makapamuhay ng may kabanalan. Kung ang kaligtasan ay nagmumula sa iyo, hindi namin kayang mamuhay para sa aming pansariling kagustuhan lamang. Kundi kami nawa, Panginoon, ay patuloy na magpasakop sa inyong pong dakilang kalooban. Magampanan namin, Panginoon, ng mga tungkuling ipinagkatiwala mo sa bawat sa amin. Magawa namin ang mga bagay na ipinapagawa mo sa amin. At unang-una sa lahat, kami sumampalataya sa iyo. Kami maniwala sa iyo na ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang isinugo ng Ama upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya salamat, Panginoon, sa salita mo sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, maging sa pagtutuwid sa bawat sa amin. Na minsan, na-attribute namin ang aming kaligtasan dahil kami ay mabait, dahil kami ay mabuti, dahil kami ay matulungin. Hindi lamang, Panginoon, sa mga bagay nito, namin naiisip ang aming kaligtasan. Na ito pala ay mali sa inyo pong harapan. Na aming mga gawa ay mga basura sa inyong harapan. Dahil ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa iyo. Wala kaming ambag sa kaligtasan na iginawad mo sa bawat isa bago pa manalangin ang sanlibutan ito. Kaya salamat, Panginoon, dahil ikaw ay pumili at hindi kami. Alam mo ang lahat ng bagay at limitado ang aming kaalaman. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos na pumili upang iligtas. At salamat, Panginoon, dahil sinasabi ng iyong banal na kasulatan, ang mga taong sumampalataya kay Jesus ay siya mong ililigtas. Ang mga taong naniniwala kay Jesus ay siya mong pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At sinabi mo rin, Panginoon,
Ang mga taong sumampalataya kay Jesus ay hindi na magugutom kailanman. At hindi na rin ito mauuhaw kailanman. Kaya salamat, Panginoon, sa pangakong ito. Sa pangako mo na aming pinangahawakan maging sa mga oras na ito. Katulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maisapamuhay ang iyong pong banal na salita. Maisapamuhay namin na kami ay ligtas. Makita sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na kami ay ligtas. May pamuhay ang kaligtasan na natanggap namin sa iyo. Bigyan niyo kami ng karunungan, kalakasan, na mapagtagumpayan anuman ng struggles namin sa buhay. Patuloy na makapaglingkod kami sa kabila ng mga persecutions. Makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon, ng wasto at tama. Bagabat kami nababatbat ng mga iba't ibang mga problema. Sa iyo namin pinagkakatiwala lahat ng ito dahil ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. At patuloy pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ay yung salita na aming narinig sa mga oras na ito. Ito'y magdala sa amin upang kami ay mas matuto pa, mas makita pa namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan, na ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na may akda ng kaligtasan. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming kaligtasan, maging ang pag-iingat sa bawat isa. Pagpalain mo nawa ang iyong mga anak sa mga oras na ito at patuloy na katagpuin anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak. Baging ito man sa emosyonal, Panginoon, spiritual, o baging ito man sa pinansyal o material na bagay. Nawa patuloy yung pagpalain ang buhay ng bawat isa. Nang magamit namin, Panginoon, ang bawat resources na pinagkatiwala mo sa amin para sa iyong kapurihan. Ikaw maitaas namin sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. At ikaw nawa, Panginoon, maitaas namin maging sa iglesyang ito. At nawa ay napaluguran namin ang iyong banal na pangalan maging sa mga oras na ito. Muli, sa namin pinagkakatiwala ang araw na ito at patuloy yung pagpalain ang buhay ng iyong mga anak. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. And